May kasabihan sa wikang Ingles na lightning does not strike the same place twice. Hindi tumatama ang kidlat sa isang lugar ng 2 beses. Pero sa ginawa ni Senator Franklin Drilon sa pag-slash o pagbawas ng 2.3 billion pesos galing sa 2019 SEA Games budget, mahigit 2 taon na ang nakaraan. Hindi lamang 2 beses, kundi umabot sa 82 beses ang pagtama ng kanyang kidlat sa isang lugar. Ito ngayon ang pinag-uusapan ng milyong-milyong mga Pilipino pagkatapos na napanood ang video kung saan binulgar ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta at Kabayan Party List Ron Salo ang ginawang pagpangagaw ni Drilon na dapat mapunta sa pag-host ng Pilipinas sa 30th Southeast Asian Games noong November 2019. Natuklasan ni Marcoleta at Salo na mahigit 2.3 billion pesos ang kinaltas mula sa SEA Games budget at inilipat ito ni Drilon sa 82 projects niya sa Iloilo. Nagawa ito ni Drilon sa pamamagitan ng tinatawag na insertion o yung pagbago sa nilalaman ng General Appropriations Act at isiningit niya ang kanyang proyekto at pinunduhan ito sa pera na galing sa alokasyon para sa SEA Games. Saan ba napunta ang pera? Ano ba kaimportante ang mga proyekto na ito na kinailangan na ilipat ang pera para sa SEA Games at punduhan ito kaagad-agad? Sobrang laki ang halaga ng 2.3 billion pesos mula sa pera ng taong bayan. Mabuti naman sana kung napunta ang 2.3 billion pesos sa mga proyekto na makapapasigla ng ekonomiya ng bansa, na makakabigay ng maraming trabaho para sa bawat Pilipino, na makakadulot ng mas masaganang buhay sa bawat Pilipino. Subalit ang pondo na yon ay napunta lamang sa beautification ng Iloilo River, ang pagpapagawa ng mahigit 8 kilometro na pedestrian parks o yung tinatawag na esplanade sa magkabilang tabi ng ilog sa Iloilo, kung taga saan si Senator Drilon. Ipinanganak itong napakaraming mga projects ni Drilon dahil lamang sa Disbursement Acceleration Program. Nagkaroon si Drilon ng pagkakataon na isip na lang siya kung anong mga projects ang gusto niyang ipatupad at may pera kaagad na darating. Sa wikang Ingles, there was a frenzy of projects in Iloilo City, courtesy of the Disbursement Acceleration Program and of course, upon the initiative of the brains of the DAP, Senator Drilon. Binuo ang plano sa original na esplanade para sa Iloilo River noong mga buwan ng Oktubre at Nobyembre 2010. Kinuha ni Drilon ang batikan na landscape architect na si Paulo Alcasaran, na siya rin ang kasama sa mga nag-design ng Singapore Keys, na siya ang gagawa ng plano para sa Iloilo Esplanade. Naging obsession para kay Drilon na gayahin ang Singapore Keys, isa sa pinakasikat na lugar sa bansang Singapore, kung saan matatagpuan ang Merlion, ang simbolo ng Singapore. Ipinakita ni Alcasaran ang blueprint para sa Iloilo Esplanade sa isang formal presentation na naganap diyan sa may Hotel del Rio sa Iloilo City noong January 2011. Natatandaan ko po yan dahil nandoon ako. At that time, ako po ang liaison officer ni Drilon sa Iloilo River
Development Council. Sa orihinal na plano, sa isang tabi lang ng Iloilo River gagawin ang Iloilo Esplanade at may kahabaan lang na 1 kilometro. Pangarap ni Drilon na magkakaroon ang Iloilo ng isang magandang lugar kung saan ang mga Ilonggo ay makapagpasyal-pasyal, maka-jogging, maka-walking o yung pag-alagala lang. At magiging attraction din ito para sa mga bisita ng lungsod. Isang lugar na may mga restaurant, mga souvenir shops, at may tumutugtog na mga banda. Gusto talaga ni Drilon na kopyahin ang Singapore Keys. Subalit sa natuklasan ko, hindi turismo o yung pagpapaganda ng Iloilo City ang pangunahing layunin ni Senator Drilon para sa Iloilo Esplanade. Nakita niya na sa pamagitan ng Iloilo Esplanade, mas malaki at mas madali ang pagtago ng overpricing. Ang original budget para sa proyekto ay 70 million pesos. Subalit hindi nabusog si Drilon. Gusto niya kasi unlimited litson galing sa pork barrel funds ng Disbursement Acceleration Program. Siya kasi ang may hawak, kasama ang dating budget secretary na si Butch Abad, kung paano gagastusin at saan mapupunta ang pera mula sa DAP. Kaya nagbigay siya ng utos sa DBM at sa DPWH na i-extend at pahabain ang Iloilo Esplanade. Balak ni Drilon na paabutin pa hanggang sa may bukana ng Iloilo River ang Esplanade at mawawala ang mga river wharves ng Philippine Ports Authority at ililipat ito sa isang malayong lugar sa Iloilo. Sa plano na ito ni Drilon, papatayin niya ang trade and commerce ng Iloilo para lamang sa kanyang ambisyon ng isang napakahabang Iloilo Esplanade na wala namang silbi upang makatulong ito sa ekonomiya ng Iloilo City. Nagustuhan ni Drilon ang Iloilo Esplanade kasi naililibing dito ang mga gastusin na sobra-sobra sa totoong halaga ng construction. Overpricing, in other words. Hindi nakikita kung nasaan napunta ang pera. Kagaya ng ginawa niya sa Iloilo Convention Center, sa Iloilo Diversion Road o yung tinatawag na Benigno S. Aquino Jr. Avenue at sa Circumferential Road o yung President Corazon Aquino Avenue. Kinargahan ni Drilon ang Iloilo Esplanade ng nakakalulang overpricing. Dito natin nakita ang greed o kasakiman na walang katumbas. Sa susunod na video, titignan natin kung paano naging paboritong gatasan o milking cow ni Drilon ang Iloilo Esplanade. Makikita natin na nagumpisa siya sa maliit lang na overpricing. Nag-experiment si Drilon at na-master niya ang laro ng overpricing sa mga proyekto.